Patuloy ang pagbangon ng Bicol Province mula sa naranasang delubyo sa Bagyong Christine. Para sa Update Live na magbabalita, si Mon Gualvez. Mon, nasaan ka eksakto ngayon at kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito kami ngayon sa bayan ng Jovellar sa Albay kung saan isa rin ito sa mga labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Simula kagabi, tanging pag-ambon lamang ang naranasan dito sa probinsya pero nangangamba pa rin ng mga residente sa posibleng epekto pa rin itong Super Bagyong Leon lalo't marami sa kanila hindi pa rin tuluyang naayos at nalilinis yung mga nasalantang bahay at ilang kalsada. Walang tigil sa pagpapala at pag-uukay ang mga residente ng Barangay Masarawag sa bayan ng Ginubatan, Albay. Inaalis nila ang buhangin na inanod ng baha sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Yan kasi ang isa sa nagpapabara sa mga kanal kaya umabot ng gabewang ang baha sa lugar. So yun sana yung isa sa pwedeng maging solusyon is bawasan yung mga aggregates dyan sa taas. Kasi yun din yung alam naman natin last year mayroon tayong mayon eruption. Kaya ang bahay ni Arlene Miranda, dinaanan na ng lahar, binalot pa ng buhangin. Ay, nakakatakot po talaga kasi yung mga buhangin talaga dito dumadaan sa kalsada. Galing po dyan sa mayong volcano sa taas. Bukod dyan, puspusan pa rin ang paghahanda ng mga residente para sa Super Typhoon Leon. Naglabas na rin ang executive order ang Ginubatan LGU na magpapatupad ng forced evacuation oras sa sumama ang lagay ng panahon. Sa Ligao City naman, limitado pa rin ang mga sasakyang nakakadaan sa Barangay Malama matapos gumuho ang buong kalsada. Pagilino ng mga otoridad, walang nangyaring landslide kundi mahigit 100 metro nitong buong kalsada ang tuluyang bumagsak nung kasagsagan ng bagyo. Ang lalim ng binagsakan nito aabot sa mahigit 30 talampakan mula doon sa mismong main road ng area. Yan pa naman ang daan mula Ligao City patungong Piyuduran kung saan naroon ng pier para sa mga babiyahe pa Masbate. So all the traffic going to Masbate, most of it passes through the Piyuduran Road. And also including passengers, including cargo. It also connects our entire West Coast Road. Kaya nilalaparan ngayon ng kalsada mula sa gilid ng bundok para may madaanan pa rin. Kung hindi naman binaha, literal na pinadapa ng Bagyong Christine ang maraming palayan sa Bicol Region. Sa Libon Albay nga na itinuturing pa namang rice granary ng Albay, may kasama pang putik mula sa rumagasang bahang na iwan sa mga sakahan. Kaya ang mga palay na aanihin na lang sana, hindi na tuloy maapakinabangan. Sa tala ng Department of Agriculture Region 5, aabot sa 3 bilyong piso ang kabuoang halagang napinsala sa Kabikulan pagdating sa agrikultura. Dahil dito, muling isinusulong ng Bicolanong kongresista na si Agri-Party's Representative Wilbert Lee ang mga panukalang magpapadali sa mga requirements para makautang o makarecover ang mga magsasaka mula sa kalamidad. Napakahirap, no? Ang daming requirements na sinasabi nila. No? Kailangan meron kang business plan, meron kang plano, paano mo bayaran, paano magsasaka, paano mo siya hihingian ng mga ganun. No? Nasalanta na nga ng bagyo and everything. No? Pera ng gobyerno, pera ng taong bayan yan. So walang rason para hindi po ito ibigay sa kanila. No? Bakit natin pinahihirapan? No? Cheryl, sa huling tala ng Office of Civil Defense Region 5, umaabot na sa 46 ang namatay dito sa kanilang rehiyon, habang 4 na mangingisda pa rin ang nawawala hanggang sa ngayon. Samantala, dito sa bayan ng Jovellar, may mga evacuees pa rin na nanatili sa mga areas na in-identify ng lokal na pamahalaan, lalo't ang ilan sa kanilang mga bahay lubog pa rin sa baha or kailangan pang linisin, no, after nga humupa yung baha. Plus, may iba talaga na wala nang babalikang bahay dahil nga sa nasira ng Bagyong Christine. Isa rin itong bayan ng Jovellar sa kung saan isa sa mga sementeryo dito naapektuhan din ng pinsala ng Bagyong Christine matapos gumuho yung mismong kalsada na umabot sa katabing sementeryo dito sa lugar. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.